Meron pong tumawag sa akin, isang matandang babae. Humihingi po ng payo, ng advice. Kaya kinikwento ko po ito, baka makarelate kayo at baka makatulong din sa inyong problema. Sabi nitong matandang babae, Father, 73 years old na po ako, pero hanggang ngayon, problema ko pa rin itong aking anak na lalaki. Hindi na po natuto. Magsimula po nung binata siya, mabarkada na po, pasaway, matigas ang ulo. Hanggang ngayong tumanda na po, ganyan pa rin. Hindi na po siya nagbago. Lahat po ng kasalanan yata, Father, ginawa na niya. Nasa kanya na lahat. Yung ABS, A, alak, B, babae, S, sugal. Pinangangaralan ko naman po, Father. Pinag-aral ko pa nga yan sa Catholic school. Paulit-ulit na lang po, Father, nagsasawa na ako. Nagkakasakit na nga po ako eh. Ano pong magandang gawin kaya? Ngayon po, problema ko na naman siya. Nakagamit po ng pera sa kumpanya. Ako pong pinagbabayad. Pag meron siyang problema, ako po palagi sumasagot, sumasalo sa kanya. Hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko. Tinanong ko po itong matandang babae, ilang taon na po ba yung anak niyo? Father, 43 na po. Sumunod, tinanong ko po, nung nagloko-loko siya, ilang taon na po siya nun? Father, 13 years old pa lang, ganyan na siya. So 43 minus 13 equals 30 years. Tignan niyo po yun. 30 years na po yung anak niyo hindi nagbabago. Unang-una po, tandaan niyo ito. Pag matagal nang ginagawa, matagal din na panahon ang kailangan para mapagbago mo ang taong yan. Amen? Because we become what we repeat. Walang automatic na pagbabago. Hindi ganon kadali. Dahil matagal na niyang ginagawa yan, naging parte na ng kanya sistema. Dahil paulit-ulit na lang, yan na ang kanyang naging pagkatao. So, there is no easy way in order to change the mind, the attitude of your son. Hindi po ganon kadali. Matagal at mahirap ang proseso ng pagbabago. Pero pangalawa, sabi ko po dito sa matanda, kung gusto niyo pong magbago, may dalawang paraan. At itong paraan na ito, para maunawaan niyo po, isipin niyo po ang larawan ng yelo sa loob ng ref. Minsan kailangan mong bawasan yung yelo, nakabalot na doon sa ref. Kasi pag hindi mo inalis yun, kakain ng maraming kuryente yung ref. Pag napuno ng yelo yung ref, mahihirapan ka pang magkabit ng ibang bagay dyan. Hindi na nakakatulong dahil punong-puno na ng yelo. May dalawang paraan para maalis mo yung yelo. At yung dalawang paraan na yon, makakatulong para magbago yung ugali, yung pagkatao ng inyong anak. The first method, kumuha ka ng electric fan, itutok mo doon sa ref. Anong ibig sabihin? Kailangan kang maghintay. Kailangan paunti-unti. Kailangan mong pagtiyagaan. Pero yung pangalawa, kumuha ka ng martilyo, kumuha ka ng kutsilyo, anong gagawin mo? Tusukin mo, pukpukin mo, masuhin mo. Ibig sabihin, pag hindi mo nakuha sa santong dasalan, santong paspasan. Ibig sabihin, pag hindi mo nakuha dun sa tender, loving care, you need a tough love. Dalawang paraan. Tutok niyo po yung anak niyo sa Panginoon. Pagdasal niyo, maghanap kayo ng pare, pa-counseling niyo, pasok niyo sa rehab para po matulungan siya. Matagal, mabagal. Pero paunti-unti, may mangyayari, may magbabago. Pero kung naiinip kayo, yung pangalawang pamamaraan, pwede rin. Sindakin nyo. Paano? Pag niyong bayaran yung utang, ipakulong nyo. Hayaan nyong masaktan siya dun sa bunga ng kanyang maling pagpili. Kasi kung palagi mo na lang nililigtas yung anak mo, hindi matututo yan. Palagi ka na lang aasahan. Amen? Bakit po nasabi ko ito? I just want you to understand this, my dear friends. The change, that conversion, is a very complicated and difficult process. To change someone's mind, to turn someone's heart, is a long and painful process. And we need to trust God always, that also God is doing something, trying to convert that person. Tingnan nyo lang po sa buhay ni San Agustin. Sino ba si San Agustin? Siya yung isa sa mga pinaka-makasalanan sa lahat ng makasalanan. Sakit siya ng ulo ng nanay niya, ni Santa Monica.
Lahat yata ng kasalanan ginawa niya. Nung siya'y binata, kung ano-ano yung mga pinaniniwalaan niya, kung sino-sino ang kanyang pinakikinggan, kung sino-sino ang kanyang sinusundan. At dahil po naging babad siya sa pagkakasala, nagkaroon ng bunga yung kanyang mga maling pagpili. Nagkaroon po siya ng anak sa labas. Bago po naging obispo, bago naging santo si San Agustin, ang haba ng pinagdaanan niya. Ang daming ginawa ng Diyos para makonberte siya. Pero ang mabuting balita, may ginawa ang Diyos para bandang huli ay magtagumpay ang kabutihan at itong kanyang minamahal na dating makasalanan ay maging banal. Kaya wag po tayong agad sumuko. Wag din kayong susuko na ipagdasal, ipanalangin, hintayin yung mga taong nakasakit sa inyo, yung mga tao na alam nyo, nabubuhay sa pagkakasala. Kahit na tayo po ay nag-i-struggle, naghihirapan tayo, okay lang yan. Alam niyo po, mas maganda yung nag-i-struggle ka kaysa dun sa hindi ka nahihirapan. Kasi ibig sabihin, pag meron ka pa rin na pinagdadaanan na hirap, na merong paglalaban ng mabuti at masama. Pag wala ka nang nararamdaman na mahirap, mabigat, nalungkot, ibig sabihin, nakuha ka na ng demonyo. Pag hindi ka na kinukulit ng konsensya mo, matakot ka na. Kaya nahihirapan ka, nabibigatan ka, nalilito ka. That's perfectly normal. Okay lang yan. Magpasalamat ka sa Diyos. Kasi ibig sabihin, nandun ka sa proseso na nililinis ng Panginoon ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, pinapagaling ka, pinapabuti ka ng Panginoon. Di po ba ganyan ang proseso ng healing, ng pagpapagaling ng may sakit? Hindi po ganon kadali, hindi po ganon kagaan. Matagal, mahirap. Pero ang mabuting balita, kung magiging tapat ka, kung magtsatsaga ka, kung magpupursige ka, may happy ending yan. Huwag kang sumuko at maniwala ka na may ginagawa ang Diyos para tulungan ka, para tulungan yung tao na kailangan magbago. Kung nagawa ng Diyos na mapagbago ang isa sa mga pinakamalalang makasalanan, si San Agustin, kayang-kaya din niya na baguhin sino man yang tao na kailangan din magbago sa buhay mo. Kayang-kaya yan ng Diyos. Na baguhin ang kanyang ugali, na ibalik niya ang kanyang pagmamahal sa kanya. Ang kailangan lang, palagi tayong magtiwala at umasa.